Si Yusek Claire Castro, makakasama natin via Zoom. Yusek Claire, magandang morning! Good morning, Anthony. Good morning, Jerry. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa, magandang umaga sa inyong lahat. Oh, joke lang yung death penalty. Pero sa batas po ba, yung rumor mongerer o kaya yung fear mongerer, may kung ba yan? Meron bang kaso yan? Depende kasi kung ikaw ay gagawa ka ng fake news, kasi maging part na yan, pwede maging cybercrime. Kung gagamitin mo, di ba, ang computer system para ikaw ay magkalat ng kasinungalingan, para manakot. Depende sa sitwasyon, definitely magkakaroon niya ng kaso. Pero yung specific na gano'n, yung rumor mongering, wala ba sa revised penal code yan? Wala pa akong nakita. Depende lang kasi kung ano yung magiging consequence yan. Kung ginamit lang ba niya yung pananakot para makagawa pa ng ibang crime. Pero yung pananakot, simpleng pananakot, wala naman tayo makikita. Kaya lang syempre, katulad sinabi ko kanina, yung bang pananakot na nagagawa mo is just to make a fake news, diba? To misinform, at anong pwedeng idulot niyan sa ating mga kababayan. So yun yung pwedeng magkaroon ng kaso. Kanina ho, Yusek, nung kayo'y ginigising pa lang ni Jeric namin din. Napagkukwentuhan namin ni Kumbachero, yung ang tawag doon, rage bait o yung rage engagement na sa internet, sa social media, na parang bagang gagalitin ng mga tao para magkaroon ng engagement at meron palang kumikita ron. So naisip ko, hindi kaya dito sa atin meron ding bago pa ang oil crisis, ginagamit na rin yan yung strategy na yan. Magalit sa gobyerno? In particular tayo? Pwede, magalit sa gobyerno, magalit sa iba, para magkaroon ng away na ganun. Oo, Jerry, Anthony, noon pa yan ginagawa. Hindi pa, wala pang putukan sa Middle East. May gumagawa na yan, mataas pa na opisyal, para magalit sa Pangulo. Mataas na opisyal? Yes. Laging paninira. Walang ginagawa ang Pangulo, walang simpatya ang Pangulo, walang tinutulong ang Pangulo. Yan ang ginagawa niya para bumagsak ang Pangulo. Clue! Tao ba ito? Ay, tao naman. Mukha naman tao. Mukha naman tao. Lalaki? Mukhang umaastang lalaki pero babae. Umaastang lalaki pero babae. Binline item pa natin. Anyway, so ganun po. So nararamdaman nyo. Kaya lang po, Yusek, yung pong ang ating mga kababayan, wag namang magagalit yung iba, dumadami na yung nagiging gullible, no? Especially kapag lagi mong naririnig, lagi mong nakikita sa social media, yun na ang paniniwala. Ako nga po, meron akong experience, yung nanay ko mismo Sabi niyo, may kukwento siya sa akin na ganito. Sabi ko na hindi po totoo yan. Nakita ko doon sa nakita daw niya sa YouTube Isip-isipin nyo, ganun na mismo yung pinaniniwalaan ng marami. Kaya yung binabanggit nyo, kung sino man yon, tapos marami pong naniwala sa kanya, natural, magagalit sa gobyerno. Yun ang magiging epekto, hindi po ba, Yusek? Yes, ang problema dito, Anthony and Jerry, pagsalita niya, yung troll armies niya, ganun din ang sinasabi. Yun nga. So, yun ang masama. At ang problema dito, baka may tumutulong pang ibang bansa para maparami tong troll na to. Sige, wag na tayong mag-blind item. Sino yun? Alam naman natin kung sino naninira sa Pangulo. Kahapon lang sinabi niya na walang ginagawa ang Pangulo O di ang Vice Presidente. At ang tumutulong na bansa, ayoko na magsalita dyan. Alam niya na yan kung sino tumutulong sa kanya.
Okay. Sige. Para change topic kasi na tayo. Para positive naman. Medyo positive, yung positive tayo. dito tayo sa 4-day work week muna. Yusek, nabanggit ito sa international media na ito'y itong ginawa ng Pilipinas ay bilang para makaagapay tayo sa epekto ng oil crisis dala ng giyera sa Middle East. Kumusta ho ang compliance? Tsaka may nasusukat na ba tayong epekto nito? Okay, on our part, nag-start kami syempre Monday, 'di ba? Last week pa. Kasi nung Friday hindi na kami pumasok, pero work from home kami. Ayan. Kami, ang pick ko kasi may nakita kasi ako humingi ako ng kopya nung sa DICT kung ano paano nila itong i-implement. Humingi din tayo ng kopya sa DILG. Humingi din tayo ng kopya dito sa DepEd. Yung iba iba kasi sa mga ahensya, it's parang 10 hours yung work nila a day. Yung Friday talaga wala. Pero sa amin on our part sa PCO, normal, regular yung aming trabaho na 8 hours a day. Pero yung Friday namin, hindi siya walang trabaho. Kasi yung iba naman kasi sa amin, di ba, sumusulat, gumagawa ng mga article. Kami, nagre-research kami. Pwede kami kasing Zoom. So kung ano yung tinatrabaho namin, o kailangan ng article, maipasa ngayon, pwede work from home. So yung Friday namin, hindi siya no work. Work from home kami pag Friday. So, lahat ba ng mga agencies under executive department meron ng sariling mga in-implement na ganyan, Yusek? Yes, oo. At required sila. Dapat mag-comply kami. Kasi yun yung utos ng Pangulo. At nabanggit din ito dito sa inyong kumbaga programa dito sa inyo. Parang nabanggit na malaking bagay na yung isang araw in a week na hindi gagamit ng anumang kuryente at yung mga tao ay hindi na magbabiyahe going to the office. Talaga, di ba? Malaking tipid po yan sa atin ngayon. Tama, ang dami-dami namin. Tama kayo, Yusek. Marami to. Kaya inuulit-ulit namin at binabalik-balikan namin tong issue ito. Sabi nga namin dapat nga hindi lang ito executive, hindi lamang LGU ang gawa nito, pati mga private companies na pwede namang mag-work from home. Yes, oo. Actually, syempre ini-encourage ito. Pero kasi meron talaga ring aalma na ayaw nila ng 4-day work week. Kasi ito, let's say, mga manufacturing companies, definitely hindi nila kakayanin yan dahil kailangan physically nandoon sila. Doon lang sa mga opisina na maaari nilang gawin ito. Diba? Na hindi maaapektuhan yung operasyon ng kanilang kumpanya, siguro mas okay na gawin nyo rin to. Basta syempre hindi makaka-apekto sa inyong operasyon. Wala bang mga measures o yung mga barometer, yung para lang malaman kung ano na ba ang epekto nito sa yung first week ng implementation? O kaya reporting, monitoring ng compliance. Halimbawa sa mga aircon Yusek, dapat instead of 0 degrees, nakaset na sa 0 yung aircon mo. Dapat at least 24 o 25 na lang para hindi medyo tipid sa kuryente. Kami, sa amin kasi parang bago magbukas ng aircon, let's say before, parang 1 hour before, dapat nakabukas na siya para pagpasok ng mga empleyado, hindi na siya ganun kainit. Sa amin, parang 30 minutes na lang bago pumasok yung mga empleyado. Saka pa lang siya bubuksan. Oo. Tapos, dapat, kung di ako nagkakamali, parang 1 hour before, or let's say alas 5, pero may nagtatrabaho pa. Sa PCO kasi hindi siya natatapos ng alas 5, marami pa rin nagtatrabaho. So let's say may oras kami na dapat patay na yan. Kahit nandiyan kayo, dapat patay na yan ang aircon. So malaking bagay talaga yun. So sa ngayon wala pa akong computation kung magkano natitipid namin, pero siguro by this week at mapakompute natin, maibibigay ko sa inyo yun. Pero hindi lang sa PCO. What we are saying is the entire government, executive, para po baka malay nyo, pag sinabi ng gobyerno, we are able to save
20% of our budget. Ito po yung nangyari. Diba? Ito po yung resulta sa traffic, sabi ng MMDA. Ito po yung naging epekto. Baka naman yung mga private companies, especially yung mga admin staff lang, pwede nang wag papasukin. Of Yun. course, yung manufacturing, nasa services, hindi naman pwedeng work from home. Yung bang report or monitoring weekly siguro maganda monitoring report sa inyo i-require ang mga government agencies under executive na mag-report, mag-submit ng compliance report sa inyo para kayo mismo may nai-report sa publiko at maging masundan din ng tao, di ba? Sundan ng publiko yung ginagawa ng gobyerno. Kapag nakuha ko na itong report na to, tatawagan ko mismo kayo. Magpapa-interview ulit ako. Ayan. Sa inyo ko unahin to. Oo, kailangan natin yan. Okay. Kailangan pa ba ng emergency powers ni Presidente? Kasi ang sabi daw ng Kamara, i-approve nila yung emergency powers once na merong formal declaration of state of emergency. Meron bang ganung communication talaga ang House leadership sa Malacanang? Ipagpaumanhin pero wala pa nakakarating sa akin sa akin. Kung may pinating wala pa akong nadinig. Emergency powers parang as a whole kung lahat ng pagkakataon. Kasi ang hinihingi na emergency powers ng Pangulo ma-reduce lang yung excise tax. At na-approve naman na yun sa Senado at saka sa House. So kung emergency powers para ang nadinig ko kasi ganito, ang nadinig ko pala, emergency powers para mag-take over sa mga oil industries, tama ba 'yon? Parang yun yung nadinig ko sa mga mapapatas Parang ang diba? Ang sinasabi ng ibang congressmen ay kailangan muna ng declaration ng state of emergency as a requirement sa pagbibigay ng emergency power sa presidente for this particular problem. Hindi ko masabi kung ano kasi ang nadinig ko lang is para mag-take over sa mga oil industries, para kumbaga mahawakan ng Pangulo. Hindi pa po kasi tayo nasa ganyang sitwasyon. Ang sabi rin ng Pangulo na kumbaga in control pa yung government, nakakausap natin itong mga oil companies ito, yung mga leaders ng mga oil companies ito or officials ng oil companies ito. At nagkakaroon naman ng negosasyon. So parang hindi kailangan ng Pangulo sa ngayon yung sinasabing emergency powers para mag-take over dito sa mga oil industries na to. So wala pa po tayo sa sitwasyon. At no need for official declaration of state of national emergency. Tama po ba? Sa ganyang pagkakataon, oo. Pero hindi natin alam kung tungkol sa presyo ng basic or prime commodities, no? Hindi natin alam. Kasi dati ginawa na ng Pangulo yan para mahawakan natin yung presyo ng mga basic commodities, no? Pero sa ngayon, hindi pa napag-uusapan. Pero siguro kapag talagang kinakailangan, ang Pangulo naman ay open sa ganyan. So hindi kailangan. Actually, tama din naman siguro. Tama naman kayo doon na medyo delikado yung declaration ng national state of national emergency in the sense kasi nabuklat ko tuloy itong constitution natin yung article 12 section 17 nakalagay dito, the president can temporarily take over or direct the operation of privately owned public utilities or businesses affected with public interest during a national emergency. Oo. Baka maging, mag-aaway na naman tayo doon. Ang dami na nga natin pinag-aawayan Pupunta na naman tayo dito sa panibagong away. So sinasabi nyo, Yusek Claire, mismong si Pangulong BBM ay ayaw diyan. Hindi kailangan. Siya mismo nagsabi na hindi niya kailangan 'yan. Sa ngayon, hindi kailangan yan. Wala tayo sa ganung sitwasyon kasi nga nakakausap naman ng DOE, yung mga officials ng mga oil companies, nagkakaroon naman ng negosasyon. Siguro ang kailangan lang dito talaga sa atin, lahat tayo, kahit yung mga may-ari ng mga oil companies na pati yung manufacturers, lahat na tayo mag-contribute sa sakripisyo. Diba? So, para sa kababayan natin, para sa Pilipinas,
kung ano yung kaya yung iambag para sa gobyerno at sa mga kababayan natin. Let's say, magsakripisyo na yung oil companies na, o sige, kahit malugi na kami ng ganito, para lahat tayo, kung nagsasakripisyo yung mga kababayan natin dahil sa taas ng ito, Pati mga kami oil mga companies, miyembro at mga may-ari ng oil magsakripisyo din. companies, sige, Oo. magsakripisyo na tayo lahat. Oo. Yung mga may-ari ng mga manufacturing companies, let's say mga sardines, Oo. mga canned goods, sige, hindi na namin ito tataasan kahit malugi na kami for this. May, Kasi lahat tayo dito, kailangan na magsakripisyo. dapat may kanya-kanyang kontribusyon sa pagsasakripisyo. Tama kayo doon na Yussi Claire. Pero dito nga papasok din talaga ang gobyerno yung leadership ng gobyerno, lalo na ho dito sa weekly oil price increases. Nakakadalawang linggo na tayo ng super big time. Ang sabi staggered, uutay-utayin. Pero sa unang announcement pa lang, halos buong increase na ang Sabi po, kinuha eh. Yusek, sabi ni Secretary Garin, ang pwedeng itaas hanggang 20 pesos. Ayan, hanggang 20 Yung pesos. first day, ang itinaas 17 na eh. Asa na staggered doon? Oo. Parang hindi naman Parang- yata staggered yun. At parang walang sakripisyo doon. Oo, parang walang sakripisyo doon. Ang inaasahan natin sana, Yusek, total naman kinakausap po ng Malacanang ang mga oil companies sa executives. Hindi uba-ubra na total naman every week tayo nagtataas. Pwede ba kahit hindi na divided by 6, divided by 7, divided by 6 na lang. Kung tataas tayo ng 20 pesos divided by 6 per day, 3 piso. Baka pwede, ganun, per Baka day. pwedeng Pero ganun. yung unang bagsak, 16, 17 na, Ano staggered doon? hindi staggered yun. Baka pwedeng through you, Yusek, may parating natin. Pakitaan nyo lang ng dimples yung mga yan. Ewan ko lang sa kanila. Pero kahit pa paano, medyo, dapat ang kamay dito medyo matigas na. Alam mo yun? Hindi pwedeng, syempre ang gobyerno makikiusap tayo. Pero ang pakiusap nito, dapat alam nyo na. Mga oil companies, kapag nakiusap ang gobyerno, alam nyo na ibig sabihin nun. Pagbigyan nyo naman. Diba? Hindi para sa gobyerno, kundi para sa taong bayan. Yun po yung sinasabi namin. Makakarating lahat yan. Ayan. Yun po yung sinasabi namin na kasi kapag sa oil companies natin sinabi yan, parang Tatawa na lang tayo tatawa niyan. na lang tayo. Pero pag yan si Pangulo na, sa Pangulong Bongbong Marcos na pag nagsabi ay hindi lang mensahe, kundi merong ibang mensaheng nakapaloob dun sa mensahe niyang yun, palagay ko naman makakaramdam ang mga oil companies at magsasakripisyo din sila. Magbibigay, lalo pat hindi naman itong stock na binebenta natin ngayon Hindi naman bago yan eh. luma pa yan di ba? Yusek? Kasi di ba ang nireport sa Pangulo ay meron pa tayong supply hanggang 60 days. Yun yung binigay na report eh. Yes. Di ba? Then all of a sudden, bakit ganito? Di ba? Pero syempre, makakasagot lang niya si Secretary Sharon Garin. No? Kita nyo, kayo mismo nagtataka. Kayo mismo nagtataka. Diba? 60 days yung nasa bodega nyo, nasa depo nyo, tapos biglang taas kayo ng taas. Tuwing tataas dun sa ano tawag doon? Yung MAPS. Yung Singapore. Means of Tuwing tataas doon, tumataas din kayo. Andito na pala yung stock na yan. Hindi ba kayo mismo na nagtataka? Ako personally, oo. Siyempre, di ba? Tapos biglang mawawala na, wala na kaming supplies, wala na kami dito ngayon, nagsara na. I mean, anong klase ito? Di ba? Tayo naman ay Pilipino, magtulungan na tayo. So, tama nga naman, Jerry and Anthony, dapat sa mensahe, may nakapaloob na kahit hindi mo sabihin, dapat naiintindihan nila ano ang gusto ng Pangulo at ano ang gusto ng Ayan. Ngayon pa lang Mamaya. may pag-asa na kami, Nagkapag-asa ako doon. Thank you. Sa Pangulo at kay Secretary Sharon Garin, mamaya tatanungin natin mismo si Secretary Sharon. Yay! Okay. Yan. Okay.